Ito ang latest sa Sitio Quiapo. Tuluyan nang nakalayo ang grupo nila Primo kasama si Amanda at dumiretso sila sa Quiapo. Pero hindi pa rin sila nakakasigurado sa kanilang kaligtasan dahil nasundan pa rin sila ng mga tauhan ni Augustus. Buti na lamang at nataon ito sa kapistahan ng buong Nazareno kaya nakisama at nakibagay sila sa damit ng mga deboto para hindi sila mapansin. Samantala, habang abala ang mag-asawang Don Marsing at Doña Nita sa pagbibigay ng ayuda sa mga taga-Quiapo, ay napadaan naman sina Tinding at Tess at inusisa nila kung ano ang kaguluhang nagaganap. Nagulat sila nang tawagin sila ng mag-asawa, pero agaw pansin sa kanila ay si Mokang, kaya kinausap nila ito at kinompronta dahil sa ginawa nitong pagpapakasal sa iba. Isinumbat nga ni Lola Tinding ang lahat ng hirap na ginawa ni Tanggol para sa kanya, bagay na ihihingi ng tawad ng prinsesa ng Quiapo. Sa kabilang banda, napakautak din ng mga Montenegro dahil hindi mo aakalaing isang pabrika ng sardinas ang ginawa nilang laboratorio ng droga. Hindi mo talaga mapapansin ang illegal nilang negosyo. Nagulat naman si David nang tumambad sa kanyang harapan ng mga droga. Hamon naman ni Alberto kung magsusumbong ba siya kay Rigor. Samantala, dumating na din ang iba pa nilang kasosyo kasamang Red Phoenix upang makilala nilang tagapagmana sa mga negosyo ng Montenegro. Ani Angkong, wala daw siyang tiwala sa anak ni Ramon. Habang nag-uusap-usap sila ay hindi nila napansin na napasok na sila ng mga kapulisan at napapaligiran na sila. Nagkapalitan na nga ng putukan at nagsitakbuhan na sila upang makatakas. Agad namang tinawagan ni Bubbles si Chip Espinas at ipinagbigay alam niya na nagkakaputukan na sa loob. Ani Balatukan, baka may ibang grupo pa ang gustong patumbay ng grupo nila Angkong. Kaya iniutos ni Chip Espinas kina Bubbles at Tanggol na dapat sila ang makapatay sa sindikatong Red Phoenix. Kaya atin niyang abangan dito lamang sa FPJ's Batang Quiapo. Thank you and God bless.